Mic testing 1, 2. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, akong mga Muslim, magandang sa mga non-Muslim, magandang gabi. Sa mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkakataon na po ito ngayon, magpapasalamat ako. Mayroon tayo isang brother dito na isang Maranao na Muslim. Okay? Naghanap din ako na, sino ba ito? Ikaw, Maguindanao? Kalagan. Yakan na Muslim rin. Sino pa dito ang katutubo? Muslim. So may Yakan dito, may kasama tayong Maranao, at least mayroon ditong katutubo na Muslim. Dahil ito ay bilang follow-up, sagot sa mga nagko-comment ng mga negatibo sa YouTube na palabas last Friday, March 25. Na ang komentaryo nila sa mga negatibo, piki akong balik Islam. Piki, walang alam sa Islam. Bakit daw ay pinapalabas ko yung mga nasalita ko, at sabi pa nila, nilalait ko ang mga katutubong Muslim. Nilalait ko ang mga katutubong Muslim. May Kalagan dito, may Maranao dito. Assalamualaikum. Ustad. Alhamdulillah. I have to order some foreign dressing. So, break muna tayo dahil priority ito, dahil mayroong mag-Muslim. Okay, saan? Where? Mayroon daw dalawang gustong mag-Muslim. Likay, brother. Gusto kayong mag-Muslim, priority ito. Sa Abdurrahman, faddal. So, ito ay, come here, cameraman. Kamag-anak ito ni Jesus Christ. Wallah, I'm not joking. Jesus Christ was born in Palestine. He was born in Palestine. He has the blood the same with Jesus Christ. So this is our privilege, alhamdulillah. Mas original ito. Okay. Okay. So, our brother will make shahada. Okay. Bismillah, handa na kayo mag-Muslim, brother? Okay. Babanggitin niya ang shahada, sundan niyo siya. Okay? Together, ha? Okay. Video? Yan na, yung hindi turo niyo kayo. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welcome. Now you are Muslim. Alhamdulillah. Welcome. Kapatid ka na namin. Okay, sa Islam. You are our brothers. So, i-congratulate ninyo mga brother. Jazakallahu khair. Syekh Abdurrahman. Masyaallah. Assalamualaikum. Okay, syukran. Mabrok. Ngayon lang mag-Muslim, very easy. Walang dugo-dugo kasi. Yung dugo daw Muslim, wala. Okay, bigyan mo. So maniwala ka lang si Jesucristo, sugo at propeta. Maniwala ka nga si Allah ang Diyos, si Muhammad katapusang sugo, Muslim ka na. Ganun. Pwede ka na kaagad mag-asawa ng 4. Ay, akala nila biro yun. Totoo yun. Basta kaya mo lang sa bulsa. Okay. Huwag yung pangligaw, pud-pud na yung daliri ninyo, tapos sabihin nyo, isa lang yung asawa ninyo. Okay. Continue po. Ito ay reaction or depensa ko sa nagsabi na ako ay kafir, ako ay piki na Muslim, walang alam sa Islam. Ano pa? Maraming negatibong sinasabi sa akin. Una, naawa ako sa nagsabi na ganun. Ako ang naawa sa kanila. Bakit?
Kasi sa kabilang buhay, sisingilin ito. Sisingilin ko sa Allah, Ya Allah, nalimutan ko, hindi ko kilala ang kanilang pangalan. Pero ikaw nakakaalam itong mga tao. Yung nanglalait sa akin, nagsasabi sa akin na kafir ako, piki ako, Ya Allah, I want justice. So anong gagawin ng Allah? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino magsasabi ng kafir sa kapwa niya, pag hindi totoong kafir, ay babalik sa kanya. Pag sinasabi mong piki ako na Muslim, ay kung hindi ako piki, okay? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay? So, bago diyan, tingnan natin ang Quran kasi tribo kasi ang napag-usapan ay tribo. Ano ba ang sinasabi ng Allah tungkol sa tribo? Sabi ng Allah sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sa English, O mankind, in English, this is Suratul Hujurat, chapter 49, verse 13. O mankind, indeed, we have created you from male and a female, and made you peoples and tribes. Tribes, nang ibig sabihin, Cebuano, Ilocano, Bicolano, Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, tribes. That you may know each other. Para magkakilala kayo ang bawat isa sa inyo. Okay, walang Quran. Okay, tingnan ko nga sa Quran sa translation dito. Kasi may translation. Dito tayo sa translation. In English, continue. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and unacquainted. This is in Sahih International. Tingnan din natin dito sa Tagalog translation. 49, verse 13. Ano ang sinasabi dito? Verse 13 sa Quran. O sangkatauhan, Ya ayuhan nas, o sangkatauhan, katiyakang nilikha namin kayo mula sa isang ama lamang, at nang ito ay si Adam, at sa isang ina lamang na ito ay si Hawa, na kung kaya walang pagtangi-tangi sa pagitan ninyo sa lahi, at ginawa namin kayo dahil sa pagpapaparami ng lahi ng mga sambayanan at ibang tribo, upang makilala ninyo ang isa't isa, at dapat ninyong mabatid na ang pinakamarangal sa inyo sa panangin ng Allah ay ang sinumang matakutin sa Kanya, ang pinakamatakutin sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Tribo, nabanggit dito. Ginawa pala ang tribo para sa hindi mag-superiority, no superiority of race. Allah created the tribes in order to understand, to respect one another. Allah did not create tribes in order to fight one another. Allah created the tribes according to the Quran that you may know each other. In other translation, not to despise each other. Verily, the most honored of you in the sight of God is who has best in conduct. This is mentioned in the Quran. Now, na-misunderstood ako, na sabi nila, nilalait ko raw ang mga katutubong Muslim. At roon pang nagsabi na nagagalit daw ako dahil
nakagusto ako ng Maranao na dalaga ay hindi ako tinanggap. At sa edad ko raw nga ganito, sino na bang tatay nga papayag sa dalaga nga aking maging kabiak? Una, yung binigay ko na istorya ay hindi ito sa ganitong aking mukha. Edad ko noon 22, bagong nagmuslim ako. Nga sinasabihan ako sa aking kaibigan ko, nga Maranao, ay di ko lang banggitin na ang pangalan, taga Inodaran. Bago diyan mga kapatid, hindi ko nilalait ang Maranao, Tausug, Maguindanao, Calagan o ano pang katutubo. In fact, bago akong nagmuslim, when I was a new Muslim, ang nag-adapt sa akin, ina-adapt ako ng Ina Sarip sa Kawayan, Inodaran. Inaalagaan niya ako bilang anak, sobra pa sa anak. Papakainin niya ako sa lamisa mag-isa at parang tunay na anak. Sila ni Sultan Somerado, itong mga kaibigan ko. Sila ni Dumukaw Alunto, sila ni Madki, sila ni Ahmad Alunto, Senior. In fact, si Junior Dumukaw Alunto Junior, siya ang naglagay sa akin sa MSU, Mindanao State University, bilang Assistant Director sa Cultural Center. Okay? Si Junior Alunto, yung presidente pa siya sa Mindanao State University, Marawi City. Sila ni Abul Qasim, si Qasim Tarusan, si Sheikh Qasim Tarusan. Ito yung mga kaibigan ko sila. Paano ko lalaitin ang mga Maranao? Kung sabihin na nila, nilalait, brother, may Allah, mga brother, ay mali po yung akala, ay correct yun. Dahil kung hindi nyo babaguhin ang inyong paniniwala, sisingilin ko sa Allah. Sino nagsabi sa akin na ako ay munafik, ako ay kafir, ako ay piki na Muslim, walang alam sa Islam, inshallah ya Allah, I will ask justice for you in the day of judgment. At deposito ko yun sa kabilang buhay. So pagpapatunay dito, halika brother, may Maranao dito. Alhamdulillah, nagpapasalamat ako may Maranao. Tatay Maranao. Saan po kayo sa Budipuso, Lanao del Sur. saan sa Lanao del Sur, brother? Ramain, Budipuso. Aramain, Budipuso. Oh. Ngayon makapagsalita ka ng Maranao. Pure ako ang Maranao. Sige, i-greet mo daw yung mga brother natin na Maranao. Baka iniisip na gawa-gawa lang ito. So mga pagariyakan, mga loksakan, mga bubayakan na mga Maranao Go. na salam na sa Assalamualaikum. Giya si Ustad na saktano lango-lango na tiberang na pamana na mga tribes tano na saktano na lango-lango tano Muslim. Lango-lango tano data-datar tano. Langon tano miya kapon miyag mimu Muslim tano. Na datari Ustad. Si Ustad naknabas ka din sa lakaw. So rugutan so tunay rugutan na tunay pterong tano. Langon tano Pilipino. Langon tano Muslim na pagadatan tano so pamana tunay pagaritan. Okay, halika nga. Halika nga. Ito original Muslim din eh. Okay, actually brother, ano ka? Yakan. Oh, Yakan Ustad. Okay, pangalan mo, halika dito. I-greet mo yung mga Yakan. Kasi akala nila, nilalait ko ang mga quote-unquote na mga katutubong Muslim. I-greet mo yung mga Yakan. Assalamualaikum. Salitang Yakan Ustad. Yung salitang Yakan. May lasya kulo si Sambuangan. Mag-greet adya ko si Kam. Sila Ustad. Okay. Ngayon, halika dito, brother. Ang sabi nag-comment sa akin sa social media, nga nilalait ko raw ang mga Maranao. Paano ko lalaitin yung kapwa Muslim? Sa kabilang buhay ay pananagutan mo. Dahil wala kang karapatan manglalait. Ano pa kaya kung tribo? Sa Muslim, ang isang brother, pag ang isang Muslim mayroon silang higwaan, dapat hindi pa abutan sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung may higwaan ng dalawang brother, dapat hindi ito masubran ng 3 araw. Mag-reconcile sila. So, yun lang ang punto ko dito. Ang pangalan mo, brother? Gaddafi Makaantal.
Kadapi, Makaantal. Makaantal, Maranao. Maranao. Halika nga, ano yung pangalan mo? Hasan? Ito ay Samal. Buhi lang nalaman ko sa ano eh. Yakan. Ha? Anong pangalan mo? Hasan Andang. Hasan ano? Handang. Andang. Andang, Hasan Andang. Yakan ha? Ikaw matagal ka na dito, di ba? Ilang taon ka na dito nag-upo? Mag-4 na taon na po, Ustads. Dito. Every Friday nandito ka, di ba? Nakarinig ko ba nga nilalait ko ang mga katutubong Muslim? Wala, Ustads. Ha? Magdadaan 4 na taon na yan dito. Palagi nakikinig sa akin. Ya, Samal ito. Nilalait ko ba ang mga katutubong Muslim? Wala, Ustads. Magdadawa po tayo dito. Nagdadawa, okay. Alhamdulillah. So, maraming salamat, brother. Okay, jazakallahu khair. So, yun lang. Pero gusto ko sanang buburahin eh. Actually, ayaw kong banggitin na ako'y balik Islam. Ayaw ko sana. At ayaw ko rin magtawag na ito'y Samal na Muslim. At ayaw ko sana magsabi na iyaw Maranao na Muslim. Ito ay Maguindanao. Ayaw ko sana yan. Bakit? Dahil nagbigay ng barrier. Pero hindi natin rin ma-ignore nga ang tribo ay si Allah ang lumikha sa tribo. At aside from that, siguro nasasaktan ang damdamin kong mga Muslim, katutubong Muslim, dahil nagsabi ako na hindi pa dumating ang mga Arabong Muslim sa Mindanao. Kailan ba dumating ang mga Arabong Muslim? Sila ng mga Sharif. 1380. 1380, 1380. A Christian era. Dumating ang mga Arabo sa Pilipinas. At mayroong nagbalik Islam. What does it mean? Nang ibig sabihin, yung hindi pa dumating ang mga Arabo, yung hindi pa yumakap, tayo lahat ay mga kafir. Hindi tayo mga Muslim. Ha? Noong unang panahon, yung hindi pa dumating ang mga Arabo, walang Cebuano na Muslim, walang Ilonggo na Muslim, walang Bicolano na Muslim, walang Tausug na Muslim, walang Yakan na Muslim, walang Maranao na Muslim, walang Maguindanao na Muslim, yung hindi pa dumating ang mga Arabo na Muslim sa Pilipinas. Nang ibig sabihin, lahat ng tribo sa Pilipinas, kafir. Okay? Pero yung dumating, yung nag-Muslim na sila, nagbalik Islam. Nagbalik Islam ang mga ninuno natin. Okay? So, hindi natin masabi na it's wrong. Kung mayroong mga nagagalit diyan, sana, brother, mayroon akong telepono dito, i-clarify ninyo. Mayroon akong isinusulat, inshallah, sa microphone, sa screen, may telepono ako, may mobile, tawagan ninyo ako doon. Okay? Gusto kong buburahin itong mga salita. Ito ang gusto kong iwaksi na mga salita. Ikori ko itong mali. Kasi bago pa akong Muslim, sabi nila, bro, makapagsalita ka ng minuslim? Mayroon. Yung bago akong Muslim doon sa Cebu, ay nandoon kami sa Kulon. Nagbibinta kami or namimigay kami ng mga basahin. May lumapit sa akin. Hindi ko lang bagitin ang tribo. Baka naman magalit. Brother, Muslim ikaw? Sabi ko, oo. Sabi niya, Assalamualaikum. Sabi ko, Waalaikumsalam. Sabi niya, makapagsalita ka ng minuslim? Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi ka pala Muslim. Dahil hindi ka makapagsalita ng minuslim. Mali po yun. Dahil wala pong lingwahe na minuslim. Ano pa? Gusto kong burahin. Yung sinasabi na ang dugo ko ay Muslim, ulitin ko ito. Walang dugo na Muslim. Bakit? Ano ba? Punta kayo sa Saudi Arabia, dito sa Qatar. Muslim na bansa ito. Sabihin ninyo, magpadagdag ako ng dugo na Muslim. Tigok ka. Dahil sa mundo, walang dugong Muslim. Walang dugong Kristiyano. Sinasabi na ikaw ay balik Islam. Okay? Actually, nung unang mga panahon, sila ni Abu Bakar, sila ni Omar, sila ni Uthman, lahat ng mga sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban lamang kay Ali, dahil bata pa siya, pati ang asawa ng mga propeta, lahat ng asawa niya, except lamang kay Aisha, Muslim na siya. Pero si Khadija, balik Islam.
sila ni Maria, lahat ang mga asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga balik Islam. Pero binura nila yun. Ayaw natin itong salitang balik Islam. Ayaw ko rin. Pero hindi kasi mawaksi. Kasi ang kasunod, ang tanong, Muslim ka? Oo. Ano ka bro? Tausog? Sabi ko hindi. Maranao ka? Hindi. Maguindanao ka? Hindi. Ano ka? Sabi ko, balik Islam. Sumapilitan ako na balik Islam. Nang ibig sabihin ng balik Islam, dati akong hindi Muslim. Dati akong Kristiyano. Bagay, nag-Muslim ako. Yun ang ibig sabihin ng balik Islam. And actually, sa Islam na pananampalataya, lahat ng isinilang by fitra. Ibig sabihin, isinilang sila, Muslim na sila. That's why sa Islam, walang bautismo. There is no baptism in Islam. Dahil yung bagong isinilang ay Muslim na yun. So yun ang gusto kong iwaksi sa isip. Na tayong lahat, ayon sa Quran, ay nilikha ng Allah ang tribo, hindi sa sisirain ang bawat isa. Pero ang nangyayari ngayon, reverse. Reverse. Pag mga Cebuano, kung Ilonggo, kung gusto mga Ilonggo mong, do Cebuano ka lang mo. Si Ilonggo, do Cebuano ka lang. Mga Cebuano naman, makinig ka sa Cebuano, daw Ilonggo. Daw Ilonggo gido. Ilonggo. Parang Ilonggo. So, bawat tribo, Bicolano, number 1. Punta ka sa mga tribo, pakinggan mo ang mga tribo. Bicolano, sikat. Number 1 daw sila, mga Oragon. Ano pa? Mga Bicolano, mga Ilocano. Punta ka ng Tausog. Ako nakatira akong Tausog eh. Pakinggan ko. Number 1 daw. Tausog talagang bakbakan, hindi umaatras. May kaibigan ako mga Tausog eh. Okay? Saludo ako. May kaibigan ako ng mga Maguindanao. Sila ni Mr. Sumalampong sa Pikit. So mga pagalikan sa Pikit. Sila ni Sumalampong sa Pikit. Kilala nila ako. May mga Maguindanao. Mga Maranao. Alhamdulillah. Bawat tribo, iba-iba. So ito mga brother, ang gusto ko dito nga magkaintindihan tayong mga Muslim. Una, walang royal blood. Kasi nakatira ako sa Hulo, may royal blood daw. Sabi ko, ako, Coca-Cola. Royal blood daw sila. May royal blood. Brother, yung royal blood siguro sa kultura. Kultura siguro. May royal blood, may 7-Up, may True Orange. Okay, sa kultura. Pero kung Islam, ay walang royal blood. Si Abu Lahab. Ano yun? Arabo yun na. Si Abdul Muttalib. Ano yun? Mas royal blood dahil kamag-anak ng Rasulullah, Abdul Muttalib. Si Abu Talib, ano pa? Ang tatay mismo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi Muslim. Ano ang tawag mo? Ang tatay na si Abdullah, tatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Hindi siya Muslim. So ang punto ko dito mga kapatid, na ang mga Muslim, dapat magkakaisa tayo. Iwaksi natin yung tribalism. Kung hindi man natin may waksi, at least, gamitin natin ang tribo natin, Cebuano ka man, may Ilonggo ka, na magkaisa tayo sa Pilipinas. Gaya ngayon, malapit ng eleksyon. Paano ngayon? Sabihin natin nga, hindi tayo magbutar ni Duterte dahil Cebuano. Example lang, mga Ilocano, sabihin lang, Cebuano yan, hindi tayo bubuta. Mga Ilocano naman, si Rojas Ilonggo, Tikalo na no? Si Rojas, Tikalo na. Tikalon. Si Rojas hindi tayo magbukar. Kinong kameraman, Ilonggo na. Si Khaled, Dinglasan. Kameraman ko, Ilonggo na. Kung gamitin natin ang tribalism, paano tayo sa Pilipinas? Ilang tribo tayo sa Pilipinas? Ang daming tribo. Kung bibilangin siguro ng tribo, ay, palagay ko hindi lang 100 eh. Kung bawat tribo ito ay mag-away dahil sa pangalan ng tribo, anong mangyari sa atin? Sabi ng Allah, ginilikha niya ang tribo upang magalang, magrespeto one another. I respect you mga brother. Alhamdulillah. Sa mga katutubo kong Muslim, alhamdulillah. Kung mayroon mang nasasaktan sa aking nasasabi noon, mula noon at hanggang ngayon, na nasasaktan kayo dahil sabi niyo, pagkaintindi niyo ay tinitira ko kayo, una, patawarin niyo ako. I make an apologize. Pero kung tatanungin niyo ako, tinitira ko kayo, hindi. Nilalait ko kayo, mga katutubo, hindi.
ang tinitira ko dito, yung maling katuruan, nga ang dugo mo ay Muslim, ikaw ay original Muslim, yon ang tinitira ko dito. Para tinutuwid ko ba? Tinutuwid ko yung mali. At mayroon pang magsabi na, bakit man hindi niya Islam ang pinag-uusapan dyan? Bakit ba ganun man ang kanyang sinasabi dyan? Hindi Islam? Ito, mga brother, alam niyo ang Islam? Ang Islam ay hindi lang 5 pillars. Ang Islam hindi lang 6 article of Iman. Islam is everything. Paano magkain? Islam. Tinuturo. Paano pupunta sa palikuran? Islam. Paano matulog? Islam. Paano magdura? Islam. Paano tatabi sa misis? Islam. Ang Islam ay ginagamit sa lahat ng panahon. Hindi natin masabi na bakit man ang sinasabi niya hindi Islam. Mali yun. Dahil tayo mga Muslim, Islam is the umbrella of all aspects of human life. Ang Islam. Hindi natin pwedeng ihiwalay sa pagkain man, sa sosyal, sa politika, sa ekonomiya, sa negosyo. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang Islam. Yun to po ang totoo, mga kapatid. Una, sa pangwakas nito, sasabihin ko muli na sa mga taong naglalait sa akin, sinasabi lang ako'y kafir, ako ay munafik, ako ay piki na Muslim, i-continue ninyo kung gusto kayo mawalan kayo ng hasana. Dahil sisingilin ko, inshallah sa kabilang buhay, yung sinasabi ninyo, sisingilin ko sa Allah. It's deposit ko yun sa kabilang buhay. Dahil sinasabi dito sa Quran, kaysa Suratul Hujurat 49 verse 12, pag kayo'y naglibak sa kapwa ninyong Muslim o sa kapwa tao, ay parang kinakain ninyo ang kanyang patay na katawan, flesh. So ito lang masabi ko. Kung may mga katanungan, inshallah, we are ready to ask, to answer your question. Mapait, mapakla na mga katanungan, inshallah, aming sasagutin. Uulitin ko, okay? Wala po akong nilalait na isang tao. Wala rin akong nilalait na isang tribo. Wala. Kundi, kung anumang nasasaktan, tinitira ko, tinutuwid, yung maling pananampalataya, maling katuruan, hindi po tao, inshallah. Okay? So, sinong magtanong, Khalid o